Basahin ang bawat item at bilugan ang titik ng tamang sagot. Anong rehiyon ang sentro ng edukasyon, pangangalakal, komersyo, politiko at pamahalaan? A. Bicol, B. National Capital Region, C. Calabarzon, D. Central Visayas. Ang tamang sagot ay letter B, National Capital Region. Ano ang tawag sa grupo o pangkat ng mga tao sama-samang naninirahan sa isang lugar na may sariling wika, kultura, tradisyon at paraan ng pamumuhay? A. Pangkat etniko, B. Waray, C. Pangkat Ibanag, D. Kapampangan. Ang tamang sagot ay letter A, pangkat etniko, ang tawag sa grupo o pangkat ng taong sama-samang naninirahan sa isang lugar na may sariling wika, kultura, tradisyon, at paraan ng kanilang pamumuhay. Pangkat ng tao na nagmula sa Pampanga at ilang bahagi ng Tarlac at Nueva Ecija. Kilala silang mahilig magluto ng masasarap na pagkain. Ang tamang sagot ay letter C, Waray. Karamihan sa kanila ay galing sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes at Masbate. Sila ay kilalang mga relihiyoso, matiisin at mahilig sa musika. A. Aita o Ita, B. Badjao, C. Bicolano, D. Ilonggo. Ang tamang sagot ay letter B, mga Badjao. Ano ang pinakamalaking pangkat ng taong Pilipino ang matatagpuan sa NCR? A. Bicolano, B. Badjao, C. Cebuano, D. Tagalog. Ang tamang sagot ay letter D, mga Tagalog. Ang pinakamalaking pangkat ng taong Pilipino ang matatagpuan sa NCR. Saang lungsod ipinagdiriwang ang Lechon Festival? A. Quiapo, Manila, B. La Loma, Quezon City, C. Las Piñas City, D. Parañaque City. Ang tamang sagot ay letter B, La Loma, Quezon City. Ano ang tawag sa isa sa pinakatanyag at dinarayong Maria Shrine sa Baclaran, Parañaque dahil sa mga milagro o blessing na hatid sa mga deboto? A. Dambana ng Ina ng Laging Saklolo, B. Saint Joseph Parish, C. Dambana ni San Juan Bautista, or letter D. Simbahan ng Nuestra Señora del Buen Suceso. Ang tamang sagot ay letter A, Dambana ng Ina ng Laging Saklolo. Ito ay isang pagdiriwang tuwing ika-24 ng Hunyo sa pamamagitan ng pagsaboy o pagbasa ng tubig sa mga tao. A. Pista ng Bamboo Organ, B. Pista ng Poong Nazareno, C. Pista ni San Juan Bautista, D. Kapistahan ni San Marta. Ang tamang sagot ay letter C, Pista ni San Juan Bautista.
Ito ay isang museo na matatagpuan sa Valenzuela na kung saan hanggang ngayon ay pinahahalagahan ang kultura ng lungsod. A. Ayala Museo. B. Mind Museum. C. Museo Pambata. D. Valenzuela Museo. Ang tamang sagot ay letter D. Valenzuela Museo. Ito ay isang anyo ng pamamanata sa kinikilalang patrona ng balut na si Santa Marta bilang tanda ng pasasalamat sa masaganang ani ng balut at iba pang aning biyaya sa bayan ng A. Sunduan, B. Pasubo, C. Kalakul, D. Ati-atihan. Ang tamang sagot ay letter B. Pasubo. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga kaugalian nating mga Pilipino? A. Pagmamano. B. Pakikipag-away. C. Pagtutulungan. D. Paggamit ng po at opo. Ang tamang sagot ay letter B. Ang hindi kaugalian o kabilang sa kaugalian nating mga Pilipino. Piliin ang hindi kasama sa mga pagdiriwang na naglalarawan ng ating kultura. A. Pasko. B. Undas. C. Kaarawan. D. Mahal na araw. Ang tamang sagot ay letter C. Kaarawan, ang hindi kasama sa mga pagdiriwang na naglalarawan sa ating kultura. Tuwing buwan ng Mayo ay nakaugalian na ng iyong barangay na magdaos at magsadula sa paghahanap ni Santa Elena sa banal na krus noong kanyang kapanahunan. Anong pagdiriwang ito? A. Santa Cruzan. B. Pista ng Patron. C. Mahal na araw. D. Araw ng mga patron. Ang tamang sagot ay letter A. Santa Cruzan. Ano ang malaking ambag na mga kaugalian at pagdiriwang sa atin bilang mga Pilipino? A. Nagdadala ito ng kahihiyan sa atin. Letter B. Naghahatid ito ng pangamba sa marami. Letter C. Walang naiambag ang mga ito sa ating buhay. At letter D. Mas makikilala at maipagmamalaki natin ang ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang tamang sagot ay letter D. Mas makikilala at maipagmamalaki natin ang ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Paano natin mapapahalagahan ang mga kaugalian at pagdiriwang ng mga Pilipino? A. Baliwalain na lamang ang mga ito. B. Huwag bigyan ng halaga at pansin. C. Ikahiya at kalimutan na lamang ang mga ito. Or letter D. Ipagmalaki, pahalagahan at ipagdiwang ang mga ito. Ang tamang sagot ay letter D. Ipagmalaki, pahalagahan at ipagdiwang ang mga ito
upang mapahalagahan ang mga kaugalian at pagdiriwang ng mga Pilipino. Itinayo ang monumentong ito bilang pag-alaala sa unang pakikibaka ng KKK laban sa mga Espanyol. A. Parola na Pindan. C. Monumento sa Dulong Bayan. C. Dambana ng Pinaglabanan. Or letter D. Dambana ni Melchora Aquino. Ang tamang sagot ay letter C. Dambana ng Pinaglabanan ang itinayo bilang pag-alaala sa unang pakikibaka ng KKK laban sa mga Espanyol. Ipinatayo ang monumento na ito sa Luneta bilang parangal sa isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas. A. EDSA Shrine. B. Fort Santiago. C. Monumento ni Rizal. Or letter D. Palasyo ng Malacanang. Ang tamang sagot ay letter C. Monumento ni Rizal ang matatagpuan sa Luneta bilang parangal sa pambansang bayani ng Pilipinas. Dito ipinakulong ng mga Espanyol si Dr. Jose Rizal at iba pang mga Pilipinong nagtanggol sa Pilipinas noon. A. EDSA Shrine. B. Monumento ng People Power. C. Fort Santiago. D. Monumento ng Sigaw sa Pugad Lawin. Ang tamang sagot ay letter C. Fort Santiago. Sa Fort Santiago, ipinakulong ng mga Espanyol si Dr. Jose Rizal at iba pang mga Pilipinong nagtanggol sa Pilipinas noon. Matatagpuan sa katimugang bahagi ng NCR. Naging kampo ito ng mga bihag noong panahon ng Hapon at nagsilbing pagamutan noong liberasyon. A. EDSA Shrine. B. Parola District. C. Simbahan ng Las Piñas. D. Libingan ng mga bayani. Ang tamang sagot ay letter C. Simbahan ng Las Piñas. Ang Simbahan ng Las Piñas ang naging kampo ng mga bihag noong panahon ng Hapon at nagsilbing pagamutan noong liberasyon. Itinayo ito bilang pagkilala sa kabayanihan ng pinuno ng Katipunan. A. UP Oblation. B. Dambana ni Melchora Aquino. C. Quezon Memorial Circle. D. Monumento ni Andres Bonifacio. Ang tamang sagot ay letter D. Monumento ni Andres Bonifacio. Ang monumento ni Andres Bonifacio ang itinayo bilang pagkilala sa kabayanihan ng pinuno ng Katipunan. Ito ay tumutukoy sa kabuuan ng ating paraan ng pamumuhay. A. Batas. B. Kaugalian. C. Kultura. D. Paniniwala. Ang tamang sagot ay letter C. Kultura. Ang kultura ang tumutukoy sa kabuuan ng ating paraan ng pamumuhay.
Ito ang wikang ginagamit ng mga taong naninirahan sa NCR. A. Bisaya, B. Filipino, C. Kapampangan, D. Waray. Ang tamang sagot ay letter B, Filipino. Dito matatagpuan ang malaking pagawaan ng mga sapatos at bakya. A. Manila, B. Marikina, C. Navotas, D. Pateros. Ang tamang sagot ay letter B, Marikina. Sa lungsod ng Marikina matatagpuan ang malaking pagawaan ng mga sapatos at bakya. Ang halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng salo-salo ng bawat pamilya kung ginugunita ang araw ng kapanganakan ng Diyos. A. Kaugalian, B. Paniniwala, C. Pagpapahalaga, D. Tradisyon. Ang tamang sagot ay letter D, tradisyon. Ang uri ng mga kasuotan ng mga tao sa NCR ay iniaangkop sa uri ng klimang nararanasan dito. A. Tama, B. Mali, C. Ewan, D. Siguro. Ang tamang sagot ay letter A. Tama. Ito ay tumutukoy sa pisikal na katangian ng isang lugar gaya ng klima, lokasyon, hugis, topografiya, anyong tubig, anyong lupa at mineral. A. Ari-arian, B. Heograpiya, C. Kabuhayan, D. Kultura. Ang tamang sagot ay letter B, heograpiya. Ang heograpiya ang tumutukoy sa pisikal na katangian ng isang lugar gaya ng klima, lokasyon, hugis, topografiya, anyong tubig, anyong lupa at mineral. Ito ay tumutukoy sa kalipunan ng mga gawain ng tao, pamayanan at institusyon na may kaugnayan sa paglikha, pamamahagi, palitan at pagkonsumo ng mga produkto. A. Ari-arian, B. Heograpiya, C. Kabuhayan, D. Kultura. Ang tamang sagot ay letter C, kabuhayan. Ito ay tumutukoy sa kaparaanan ng tao sa buhay at kinapalolooban rin ng mga opinyon ng mga mamamayan sa isang lipunan na batay sa kanilang mga karanasan at kinagawian. A. Ari-arian, B. Heograpiya, C. Kabuhayan, D. Kultura. Ang tamang sagot ay letter D, kultura. Ito ay tumutukoy sa pagbebenta ng mga produktong nalikha. A. Pag-uopisina, B. Pagsasaka, C. Pakikipagkalakalan, D. Pangingisda. Ang tamang sagot ay pakikipagkalakalan. Naiuugnay rito ang isang pangunahing trabaho ng mga tao sa NCR na kinapalolooban ng paglikha ng mga bagong produkto. A. Malling, B. Manufacturing, C. Office work, D. Selling.
Ang tamang sagot ay letter B, manufacturing.